Tinatawag na naman ako ng mga Arabong ito. Yung feeling na sobrang sarap na lang sana ng tulog mo pero bigla kang nagising sa lakas ng bell nila. Sino ba naman ang hindi magigising? Sobrang lakas guys. So anyway, ito nga pala yung binigay ko kanina na orange cake at ano ba ito? Yan po yung burger na kinain nila kanina na hindi nila naubos. So yun nga guys, nakikita nyo yung sala nilang dumi-dumi na naman guys. So kung napapansin niyo is ako lang talaga mag-isa dito. Hindi guys, kasi nandun si Baba sa kanyang sala. Naghihintay po siya kasi kailangan niya po yung pinggan niya. Kahiligan talaga ng mga Arabo na magpunta sa kamag-anak nila para doon sila na magkalat guys. Yun po yung diskarte nila guys. So anyway, yan na nga po guys. Inugasan ko na po yung mga pinggan ni Baba kasi gagamitin na naman niya kasi may bisita siya. So may nakita naman ako mga pagkain dito na hindi nila naubos. Ako talagang tag-ubos ng mga pagkain dito guys. Kasi gumagawa kasi sila ng madami. Hindi naman nila inuubos. Hindi ko talaga alam kung anong mga utak ng mga Arabong ito. Ayan guys, niligpit ko naman ang mga kalat nila. So, may nadaanan naman ako mga chocolate dito. So, hindi ko ito kakainin guys. Kasi baka pag uwi ko sa Pilipinas, meron akong diabetes. Umakyat na nga pala ako kasi meron naman akong trabaho dun sa taas na hindi ko pa natapos. Bago ako natulog kanina is nalawan ko na ito para pagising ko is isasampay ko na lamang. Yan po yung diskarte ko pag Ramadan. Para pag umaga is kaunti na lamang ang tatrabahuin ko. So may namadalian ko talagang paglalagay ng mga damit dito kasi baka makita ko ng amo ko. Kasi sinasabi talaga ng amo ko na pag maglalaba ako is 5 piraso, 4 na piraso lamang ilalagay ko dito sa washing. Minsan hindi ko talaga siya sinusunod. Kasi pag sundin ko yon is maabutan talaga ako ng 1 taon bago ako matapos maglaba. Kasi sa dami-dami ng mga damit nila na 3 piraso, 4 na piraso ilalagay ko sa washing, maabutan talaga ako ng 1 taon bago ako matapos. So sinampay ko na muna itong mga natapos kong labhan para kaunti na lamang ang isasampay ko mamaya. Kung napapansin niyo bakit ako nagsampay sa loob, baka guys kasi umulan, tatamaan pa tayo ng kidlat. Ang laki-laki pa naman ng kidlat dun, sing laki ng mga dinosaur. Sa sobrang pagod ko, nauhaw na lang tuloy ako. Buti nga nakadala ako ng tubig dito. Nakita ko na naman ang mga kwarto ng mga anak ng amo kong dalaga. So guys, hindi talaga madrawing ang mga kwarto nila na ang dumi-dumi. Dalaga pa naman ang mayari dito. Hindi man din nila ako inutusan na linisan ito, pero ang mga mata ko guys is hindi comfortable na tignan ito kasi tabi lang ito ng kwarto ko guys. So I'm just initiative myself. What no daw? Nag-initiative na lamang akong linisan ito kasi hindi naman sila araw-araw nagpapalinis ng kanilang kwarto. Always ko talaga silang pinaparimay na sana itapon nila ang mga basura nila sa tamang lalagyan. Wala talagang mga initiative ng mga tao. Mas gusto pa nilang madumi ang kanilang kwarto kaysa CR nila na sobrang linis-linis ang CR nila guys. Naalala ko tuloy nung nagtetesta pa ako, napaka-stricto nila doon sa testa. Ultimo pag-arrange ng mga bedsheet is naka-proper talaga. Pero hindi ko in-expect talaga na dito sa Saudi Arabia is walang tinatawag na proper. Basta makita lang nila na okay na at maayos na ang kwarto nila is okay na sa kanila. So ang diskarte ko na lamang sa paglilinis ng mga kwarto dito is hindi ko masyado siniseryoso kasi pag seryosohin ko ng bonggang-bongga, ako lang talagang kawawa dito. Hindi lang 2 ang kwarto dito sa taas kundi 6 and then sa baba is 4. So ang dami-dami kong lilinisan na kwarto. Hindi naman ako araw-araw na naglilinis ng kwarto nila, lalo na yung kwarto ng amo kong babae is hindi masyado niya pinapalinis. Natatakot siguro siya na mawala ang kanyang kayamanan. Kahit 1 milyon pa yan nakalagay dyan, never ko talagang kukunin dahil hindi naman ako ang tipong tao na kukunin ang hindi dapat sa akin. So anyway, ito talagang pinakiinisan ko na part, yung dami-dami mga buhok. Ewan ko sa mga Arabong ito, yung mga buhok nila is nalalagas. Sinasabihan ko yan sila na huwag kayong mag-shampoo na sobrang dami kasi yung mga shampoo na yan is hindi rin nakakabuti sa buhok natin. Always na naman ako nauhaw guys. Kasi pag natatrabaho talaga ako, hindi talaga mawalang tubig sa tabi ko. Nagre-ready talaga ako ng tubig kasi madali lang ako mauhaw. And then, favorite ko talaga ang tubig pag natatrabaho ako ng ganito. Ayan na guys, pinapagpag ko na dapat ang pagpag. Malapit na nga pala ako matapos dito. Kasi mamaya is meron naman akong trabaho doon sa baba. Magluluto ako ng kanilang suhor. So, yan na nga guys, hindi ko masyado siyang inaayos o proper. Kasi okay naman din sa kanila. Yan, after 1 minute, ito na po yung kanilang kwarto before kaninang lilis na po.